Hello, hi guys! Magandang umaga sa inyo lahat. This is Shin from Masagada Channel. A faith healer, also mata reader. So ngayong maganto, tingnan natin ang nagsasabi sa inyo ng ating mga gabay. This is a special gabay for the month of January 8 hanggang January 15 for the sign of Capricorn. So, Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino naman kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag-escape ng ads. Naway pagpalaki kayo ni Diyos at may kapal siksik digdig na gumapaw biyay manubalik sa inyo. And of course, umpisahan na natin ang laban for the sign of Capricorn. Angel Spirit Messages, give me an information. Ano kayang gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? So, there is an information by the tower moment. So, there's a sudden changes. There's a big changes coming in for you. May mga pagbabago magaganap dito. And of course, sinasabi dito, guys, there's an information na kumbaga, there's a chaos of something pagkasira or something pagkabuo ng isang situation. No? So, ibig sabihin dito, may mga bagay pagbabago na magaganap sa buhay mo. And of course, there's the Eight of Cups. So, there's a letting go. There's a moving on. Now, there's a moving forward. There's something information na dito na kailangan mo surrender kay sa ating divine. No? And of course, sa ating Panginoon. So, let's see what is the additional messages. There's an Ace of Wands. So, there's a new beginning coming in for you. Kumbaga, sinasabi dito, magsisimula ng panibagong chapter at magsisimula ng panibagong eksena sa buhay mo. So, additional messages. And because there is the Seven of Swords. So, there's a sneakiness. There's something information. There's a cheating lying on you. O, there's an information dito na kailangan mo pag-isipan. So, may mga bagay dito na kailangan lakas naman ng pakiramdam mo. Baka, di ba, maraming sinungaling or manluloko sa paligid mo, di ba? Na gumagawa ng eksena lang sa'yo. So, ibig sabihin, maging mapagmatsyag, no? Huwag ka masyadong maniniwala sa mga matadalihagang salita. Oy! And because there's some Ten of Cups. So, there's a happiness. So, magkakaroon ka ng kaligayahan dito in all aspects. So, ibig sabihin dito, there's a happiness talaga na mukhang nag-uumapaw ang kaligayahan. So, let's see what is additional messages. And of course, there's a Two of Pentacles. So, there's a balance. So, pagdating sa mga bagay-bagay, kailangan balance ka. Hindi pwedeng, diba? Hindi ka pwedeng, pala desisyon or something na inuuna mong emosyon. Walang ganun, kailangan maging balance. So, let's see what is the Tower. So, there's a Four of Swords. So, there's an information dito na sinasabi na makinig ka sa intuition and gut feeling mo. No? Sinasabi dito na mukhang lakasan mo ang pakiramdam mo. May mga tao sa paligid mo na, diba, hinahanapan lang pagkakamali mo. So, let's see what is the Eight of Cups. And of course, guys, there's the Wheel of Fortune. So, there's a good luck and destiny to. Yan yung sinasabi ito, kailangan nyo i-surrender kay Divine. So, sa ating Panginoon, sa ating mga gabay. Kasi may mga opportunities dito na talagang there's an unfold, naturally. So, ibig sabihin, there's a destiny to happen and there's a prophecy. May mga bagay talaga na nakatandaan ng mangyari. So, let's see what is the Ace of Wands. Ace of Wands represent the Page of Swords. So, get more information. May mga bagay na makakuha kang informasyon dito na magagamit mo or madadala mo sa new beginning mo, no? Ito na yung magsisimula na panibagong chapter. So, sabihin, maging wise at least to. So, let's see what is the Seven of Swords represent the Eight of Swords, no? Sinasabi dito, makinig ka at lakasan mo ang pakiramdam mo sa paligid mo kasi there's a lot of opportunities na sinasabi dito is a toxin, no? Maraming oportunidad na maaaring magdadala sa'yo ng toxicity. So, ibig sabihin, marami sa paligid mo na kumbaga akala mo yung tumutulong sa'yo yung pala, gumagawa ng bagay na ikasisira mo or some of you guys, no? Kumbaga, kailangan mo mag-detach sa situation kasi may mga tao sa paligid mo na humahanap ng butas against sa'yo, no? Kaya maging aware ka. And of course, there's the Nine of Swords. So, ibig sabihin dito, na sinasabi na lakasan mo ang iyong intuitions. There is an information dito na, kumbaga, nagkakaroon ka ng sleepless night or anxiety that because of, kumbaga, may mga taong naiingit behind your back. No? Ibig sabihin dito, ayaw niya na, kumbaga, naiingit dahil masaya ka, no? Kumbaga, may ganun nakakainis yung may ngit-ngit, no? Nainggit.
So, there's a Two of Pentacles represent the Three of Swords. So, see, maging balanse ka kahit na napapalibutan ka ng mga inggitera, plastic. No, kailangan mong maging balanse. So, let's see what is the Tower moment and the Four of Swords. And of course, there's a Two of Cups. So, there is a partnership coming in for you. There's an unconditional love na sinasabi dito, makinig ka sa intuitions mo. Kumbaga, there's some information na may tutulong sa'yo. But there's a partnership na, diba? Kumbaga, kasama mo hanggang sa dulo. So, let's see what is the Eight of Cups and the Wheel of Fortune. Eight of Cups and the Wheel of Fortune represent the Two of Swords. So, there's an indecision. No, may mga bagay na kailangan mo magkaroon ng final decision, pero there's a take time to breathe out, or there's a take time to making decisions. No, hindi ka pwede magpala decision dito, kailangan pag-iisipan mo ng maayos at kumbaga talagang plakado, no? At yamadong-yamado, gano'n. Because there is an Ace of Wands and the Page of Swords represent the Sun card. So, there's a pure positivity. Sinasabi sa'yo dito na magkakaroon ka ng success at the end of the time. Ito yung magdadala sa'yo ng new beginning. So, sinasabi dito, itong impormasyon na to talaga nakapag-set ka ng boundaries, di ba? Nang, kumbaga, akala mo, kumbaga sinabi mo sa mga tao sa paligid mo or sa mga plastic or mga trader na, akala nyo may isahan nyo ako. Oy, hindi nyo ako malilin lang. Ganon. And thus, there is Four of Swords, Four of Cups na re-evaluate or analyze. So, yung sinasabi ko, no, na pag-isipan, pagmasdan, pakiramdaman yung mga tao sa paligid mo kasi mga tao na yung sinungaling, manloloko, mga gancho, ganon. Kumbaga may mga ganon mga attitude sila na, diba, inggit at ayaw yung pag-angat mo. So, let's see what is the Ten of Cups and the Knight of Swords. And of course, there is Four of Pentacles. So, ibig sabihin dito, guys, budget, no? Protection mo yung finances mo kasi meron dyan sa'yo. Kumbaga, baka, ano ang stress ka, no? Sa finances. So, ibig sabihin dito, tuloy-tuloy ang kaligayahan, di ba? Tuloy-tuloy ang kasiyahan, hindi ka pwede malulungkot kasi maraming taong nasa paligid mo, hinahanapan ka ng butas or nahanapan ka ng weaknesses or something na makakasira or makakapagbigay sa'yo ng kalungkutan. And there's a Page of Cup na makinig ka sa intuition or gut feeling mo na itong tao na to, lakas ng eksena nito sa akin, mukhang may masamang balak to or malakas ng intuition ko na may eksena to na gagawin eh. May gut feeling ka na kagad na malakas na yung pakiramdam mo na there's something information na may mga tao sa paligid mo, hindi yan lalapit sa'yo o hindi yan, kumaga, hindi yan kukuha ng informasyon sa'yo ng kung ano-ano kung hindi yan naiinggit or, diba? So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome for you is the Six of Swords, transition. And of course, there is a Nine of Cups. So, there's an offer na makakaalis ka na sa situation or there's an unhealthy situation na makakaalis ka na talaga. So, let's see what is additional messages for career. For the things sa career is the Ace of Cups. So, there is a new romance. So, pagdating sa love life mo, may bagong pag-ibig. And of course, pagdating sa career pala to. So, ibig sabihin, there is a possible na may kaugnayan sa career and of course, love life mo. Ibig sabihin, malaking factor na nakikipagtulungan sa yung person mo. And of course, there is a Three of Cups na may celebrations na pagdating sa career nyo. Let's see, additional messages about naman sa love life. So, there's Queen of Pentacles. So, there's a practicality. Pagdating sa love life, maging practical ka. There's an High Priestess. There's an hidden agenda, hidden enemies. May mga tao dyan pagdating sa love life, no? Kumaga, yung mga baka some of you guys, no, yung relative ng person mo o relative mo, may lihim na inggit sa'yo, and the Moon card represents the truth reveal. Marami kang katotohanan malalanta dito. Ito pala nagsinungaling sa itong, kumbaga, may lihim na eksena na ginagawa sa inyo, no? Na kumbaga nagsisinungaling, baka some of you guys, no, there's a family issues. So, let's see about naman sa career, sa love life, sa ano pala, sa health, sorry. Pagdating sa health is the Knight of Swords. So, there's a okay, and of course, there is an Eight of Pentacles. So, mag-focus ka daw sa kinakain mo, no? Lahat ng mga kumbaga, nilalatag mo sa pagkainan, no? Magra-reflect sa'yo. Kumbaga, kailangan, ano siya, no? Kailangan, healthy, ganon. And of course, kailangan, more on fish ka dapat, no? Parang lakas ng energy na more on fish ka dapat. Kasi, kumbaga, yung mga meat kasi nahihirapan ka na matunawan, no? Yung mga red meat na hirapan ka matunawan. So, ibig sabihin, kailangan mo possible dito, kailangan mo ng mga fish na sa ganun na mas mabilis siya matunaw, no? So, let's see about naman sa magical fairy messages. So, magical fairy messages represent
New home. So, may bagong bahay, guys. So, makakalis ka na sa situation. Siguro makakabili ka ng bahay, kaya siguro makakalis ka na sa unhealthy situation. Kasi, di ba, may bagong bahay na nakalaan sa'yo dito. So, let's see what is additional yin and yang oracle card. So, there's a family, home, and commitment. So, see, kumbaga magkakaroon kayo ng sariling bahay talaga. There's a home talaga. And of course, there's a truth expression. No? Malalaman mo ang katotohanan. Maaring related din sa'yo, relatives ng may inggit or relatives ng person mo, yung may lihim na inggit sa'yo nyo, no? Na umahanap ng pagkasira yung dalawa para maghiwalay kayo, ganon. And there's an inner authority. Ibig sabihin, nasa sa inyo ang decision, no? Makinig kayo sa intuitions yung dalawa. So, let's see what is the energy. And of course, there's a door to romance. So, talaga may pintuan talaga pagdating sa buhay, pag-ibig sa inyo. And of course, there's a broken heart. So, some of you may mga naiinggit talaga. And of course, sinasabi dito, there's an hostilities. Protectionan nyo yung grounds nyo, even your territory. So, let's see what is additional messages. Okay, there is a trust the timing. Ibig sabihin dito, magtiwala ka, no? Kung may mga bagay na para sa'yo, may mga bagay na hindi pa nalalatag, magantay ka, huwag ka pala desisyon. And of course, there is a double mission. So, may mga mission ka, di ba? Doble. Kung mga nahihirapan ka na sa isang mission, doble pa yung mission mo pala. So, ibig sabihin dito, there's a mission for spiritual, a mission for spiritual, and of course, practical. No? Ibig sabihin dito, guys, na maaaring, kumbaga, there's a spiritual involvement ka dito, no? It's either kailangan mo magpagamot or being kumbaga meron kang gift by the universe. So some of you baka kailangan mo magpagamot, no? Kasi meron dito parang naiinggit sa'yo, baka gawin ka ng eksena. So kailangan mo ng protections. So let's see what is additional messages for angel spirit guides. And of course, there is a food relationship. So ibig sabihin masagana ang inyong relasyon. And of course, there is a selenite spiritual activation. Maaari mag-activate ang kakayanan mo or something ang intuitions mo. And of course, there's a manifesting and of course, planting. Ibig sabihin dito, kailangan mo mag-invest or something, di ba? Kung may gusto kang i-manifest, pag-ipunan mo na ngayon. And of course, there is a self-inventory. See? Kailangan mo mag-invest sa sarili mo. So, let's see what is the romance angels. Romance angels represent our children. So, some of you may mga anak na, no? And of course, there's this could be the one. Maaaring siya na, no? Yung taong kasama mo, taong mahal mo, taong asawa mo, or partnership mo. Maaaring siya na yung taong makakasama mo hanggang dulo. And of course, there's a positive thoughts creates a positive outcome. So, ibig sabihin, kailangan always think positive and always being optimistic, no? Kailangan positive ka, hindi ka pwedeng negative dyan kasi mahatakin ka ng mga kamalasan. And use your imagination and use the answer, no? Gamitan mo yung intuition mo para makuha mo yung kasagutan sa mga katanungan mo. So, let's see what is the chakra messages for you. For the chakra messages, what is the chakra messages? So, there's a trickery. May manloloko. See, I told you. May manloloko, sinungaling, no? Manggagancho, and insecurity. I told you so. May inggitera. And there is a faith. Dito susubukan ng pananampalataya at tiwala mo. Diba? So, let's see what is additional messages for angel spirit guides. So, there's a strength, no? Kumbaga sinasabi dito, palalakasin ka at patitibayin ka at patatapangin ka this time. And there's an oracle card. So, see, alam mo na yung mga bagay na mangyayari eh. Lakas na ng kutob mo eh, no? May sagot ka na sa mga katanungan. So, let's see what is additional messages for angel spirit guides. So, there's a blame. May mga bagay dito na hindi mo dapat masisisi or sino man, no? May mga bagay na, kumbaga walang ibang sisisi kundi sarili mo. And of course, there's an empathy. So, titignan mo lagi yung both side of situation, no? Kung ano yung magiging outcome or magiging possibilities, no? Titignan mo yung lighter side of situation or either, titignan mo yung magiging cause and effect ng lahat ng gagawin mo. So, let's see what is the Monsology. Monsology represent
Communication is the key. So, kailangan mo ng communication. And of course, you're very close to achieve your goal. Napakalapit mo na para matupad yung mga pangarap mo. And emotional running high. So, ibig sabihin, magiging emotion ka dito, no? Magiging ano ka, kumbaga, it's either, kumbaga, tears of joy or tears of pain. Ganon. So, let's see what is the angel's answer. Guys, mag-isip ka ng question kung ano gusto mo itanong. Nandito yung kasagutan. Bibilang ako ng tatlo. Kailangan makapag-isip ka na ng question. Okay? 1 2 3. Angel's answer. Give me an answer for the question. There's a don't stop. So, may mga bagay na kailangan mong wag ihinto. Ituloy-tuloy mo lang. And there's a take an action. So, kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw, walang ihinto, walang mapapagod, walang kumbaga, magpahinga ka. Kung napapagod ka, tuloy mo lang yung laban mo. Now, tignan natin yung pinakamagiging outcome. Additional messages pa. And there's a yes. So, kung may tanong ka, there's a possible yes. So, let's see what is the angel's number. The angel's number, give me an information for your reading. There's a 666. I am centered. So, sinasabi dito, a wake up call for you to be examine your current situation and change the direction of your thoughts so you can raise your vibration and more positive frequency. So, parang sinasabi dito, maging sentro ka ng nangyayari sa paligid mo. Kasi may mga bagay dyan na may babala or something na kumbaga may paalala sa'yo. O, sinasabi dito, kumbaga sinasabi sa'yo dito na kailangan maging aware ka, no? At sinasabi sa'yo mag-ingat ka. At sinasabi sa'yo, kumbaga, mag-pay attention ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Kumbaga, may mga bagay na kailangan mong baguhin, may mga bagay na kailangan mong alamin. Kasi may mga bagay na, di ba? Kumbaga, paalala sa'yo ng divine na may mga tao sa paligid mo na gumagawa ng hindi maganda sa'yo o against sa'yo. Chismis man yan or spiritual. So, sinasabi dito, kailangan maging maingat ka sa mga bibig or sasabihin mong salita, no? Kasi hindi sa lahat ng oras yung mga tao sa paligid mo mapagkakatiwalaan. And of course, there's the inner alchemist. So, sinasabi dito, like an alchemist, I possess all the power I need to build a life of joy and harmony today. Through my positive thoughts, words, and deeds, I create my own life. I understand that I can use the inner magic of intentions so to transform myself in the same way an alchemist transform lead into gold. Today, I create happiness. So, ibig sabihin dito, kumbaga, you are indestructible. Hindi ka masisira at hindi ka magugulo ng nino man. Bagkos, protectionan mo kung ano man ang grounds, kung ano man ang meron ka. So, guys, this reading is a special gabay for the months of January 8 hanggang January 15 for the sign of Capricorn. So, Capricorn, maraming salamat for your wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, maraming salamat sa mga walang sawang pag-suporta sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo na Diyos at may kapal siksik diglig na gumapang biyay manubalik sa inyo. And of course, maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye. And babush.